Hi guys, it's Harley TV again guys. So magandang gabi sa ating lahat guys. So for today's content guys is ano lang to guys, video reaction sa misa about ni Father Reverend Joseph Fidel Raura sa iyang mga mensahe sa misa niya. So video reaction lang to guys. I hope you watch. Tingnan natin to hanggang matapos yung mga message niya, hanggang matapos yung mensahe niya. So wish lang guys na matingnan yung to video reaction lang to niya. So thanks God ta nga so medyo wanta kapil og mga misa-misa kay medyo simbang gabi kay medyo trabaho ta. So pero always praying gyapon ta guys. Always thanks God gyapon ta sa mga blessings nga nabot sa atong life. So nga dumating sa ating life mga blessings nga gihatag niya sa laing adlaw. So ito guys, tingnan na natin yung video niya hanggang matapos guys. Ito na guys, tingnan natin. Watch until the end. Good evening. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan nga niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganakan nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo para sa araw na ito ang isang malaking problema ni San Jose at kung paano niya hinarap ito. Malaking problema sapagkat nakatakda pa lang silang ikasal ni Maria. Hindi pa sila nagsasama. Hindi pa sila nagtatabing talaga nang malaman niyang ito ay buntis na. Ang unang pwedeng maisip ni Jose dito, naging unfaithful sa kanya si Maria. At masakit yun. Ngayon, malaman man niya na ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo, medyo sakit din ang ulo. Kasi isipin po ninyo, ang asawa ko na buntis sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Di nga ba't ang hirap intindihin ito? Kung tatanggapin naman niya si Maria at pananagutan ang pagkabuntis nito, ano naman ang isipin sa kanya ng mga tao? Ano? Isipin ng mga tao, hindi man lang nakapagtiyagang maghintay, hindi man lang nakapagtiis. Bakit nagtabi agad? Si Jose naman. So either ways, lalabas siyang kahiyaya. Kaya ang laking problema nito. Pwede niyang ang gawin niya ay yung quickest and easiest solution. Iwan na lang si Maria. Bayaan na lamang silang mag-ina at magsimula siya ng bagong buhay niya. Pwede naman yun talaga. Pwede yun. Pero ang kanyang kinuhang solusyon ay yung po pwedeng the most difficult, the hardest, pero the best solution. Sapagkat ito ay solusyon na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. So you see,
Sinasabi po sa Proverbs 3 verse 5, trust the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso mo at huwag kang mag-rely o dumipende sa sariling pangunawa mo. Ito ang ginawa ni San Jose. Kasi isipin po ninyo, kahit in-explain ng anghel kung paano ang lahat ng ito ay mangyayari, as I said, mahirap pa rin intindihin kasi ito ang first time na may nangyaring ganon. In fact, ito ang first and last time na may mangyayaring ganito. Tayo nga po sa panahon natin ngayon, yung pagbubuntis si Maria, hindi pa rin natin ganap na maipaliwanag sapagkat ito ay misteryo. Ang Diyos ang siyang may gawa at pinaka nakakaalam ng paraan kung paano nangyari ito. Pero nasasampalatayan na natin. Bakit? Nangyari na at nakita natin kaagad-agad ang epekto. Iba yung sitwasyon ni Jose. Iba. Una, ito ang unang beses na may mangyayaring ganito. At pagkatapos nito, ano na? Anong magiging itsura ng batang ito? Walang tatay. Ang batang ito, walang pinagmulang ama. Anong magiging role niya? Saan sila maninirahan? Paano niya ito aalagaan? Diyos ito, hindi ordinaryong tao. Pasusunurin ba niya ito? O siya ang susunod dito? Ang daming mga tanong. Hindi naman ito dinitalye nung anghel Basta sinabi lang, magbubuntis, ganon. There was no clear map. Wala. Kaya kung uunawain niyang pilit, mawiwindang siyang, maloloko lang siya. Pero po pwede siyang tumanggi. Bakit hindi naman? Di ba? Ang ginawa niya, he leaned not into his own understanding, but trusted the Lord with all his heart. Kaya nga, sumikat yung imahe ni San Jose na natutulog. Anong sabi ni Pope Francis? Kapag mayroong mga problema at concerns, inusulat niya at inilalagay niya dun sa ilalim nun. Nakita ko ang isang quote galing daw kay Pope Francis na very fitting sa practice na ginagawa niya ito. Sabi niya, living in faith means putting our lives in the hands of God, especially in the most difficult times. Ang pamumuhay sa pananampalataya ay paglalagay ng ating buhay sa mga kamay ng Diyos, lalong-lalo na sa mga moments na napakahirap maintindihan. Yun exactly ang ginawa niya, na parang bang, Lord, hindi ko maunawaan, hindi ko alam kung ano mangyayari sa kinabukasan, pero I'm trusting you. I'm trusting you with all my heart. May malaki ka bang problema ngayon na hindi mo maintindihan? Ito yung hindi mo kagagawan. Yun yung problema na mahirap maintindihan Yung hindi mo kagagawan. O hindi nga ba't kung ikaw naman ay pasaway, kung ikaw ay may bisyo, sigarilyo ka ng sigarilyo, inom ka ng inom, ng babae ka, ng lalaki ka, parumbado ka, wala kang pakikipagkapwa-tao, sugalera ka, waldas ka, nagkaroon ka ngayon ng problema, hindi mo na itatanong yun bakit ba ito nangyari? Kung itanong mo yun, pukutusan, pepektusan pa kita, dapat alam mo na. Alam na. Pero ang mahirap na tanong matuwid na tao ka. Wala kang inaargabyadong tao. Hindi ka nakalilimot sa Diyos. Ginagawa mo ang tama. Mas mangyayari ito. Yun ang mahirap intindihin. Pero pag ganon, tularan lang si San Jose. Tulog mo lang. At ipaubaya mo sa Diyos ang lahat na nakakakita ng hindi mo nakikita. Kaya hindi mo maunawaan kasi hindi mo nakikita ang lahat. Ang Diyos lang. Kaya't huwag mong pilitin sapagkat hindi mo makikita. Ipaubaya mo lahat sa Kanya. Basta ipagpatuloy mo ang pagiging matuwid mo. Yun ang ginawa ni San Jose. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagiging matuwid. Hindi siya gumawa ng panibagong problema.
Ang tubig, kapag malabo, pero alam mong malinaw yan eh. Kasi wala ka namang ginagawa para palabuin yan eh. Napalabo lang ng iba. For some reasons, lumabo. Hintayin mo lang. Titining yung mga dumi, lili ng uli. Hintayin mo. Pero pag nainip ka, ano ba? Luminaw ka na! Good luck. Yung halimbawa 5 minutes, lilinaw na. Mga 10 minutes pa. O pang 10 minutes sa inip ka ulit. O 15 minutes lang. Ang problema, lalo tigat kapag hindi ikaw ang may gawa. Tayo mo lang. Gawin mo kung ano yung dapat mong gawin, pero may hangganan yun. Andito ka lang eh. Hayaan mo na ang lahat sa Panginoon at titining din. Magsesettle din lahat. Everything will fall into its proper place. Basta lean not into your own understanding and trust God with all your heart. Amen.